Na-rescue ng National Bureau of Investigation ang 3 Pilipino na ginawang scammer sa Cambodia. Nakaranas din sila ng torture nang magbalak na umalis sa trabaho. Ang detalye sa balitang pambansa ni Rod Lagusan ng PTV Manila. Tulungan niyo po kami. Gusto lang po namin na makauwi na sa mga pamilya namin. Hindi po namin alam kung ano po yung mga pwedeng gawin pa nila sa amin kasi pinagbabantaan pa rin po nila kami na pag may nakakita daw po sa amin, may reward po. Ganon. Sa habang nandito pa rin po kami, hindi po namin alam yung mga pwede pang mangyari. Sana po matulungan niyo po kami makauwi. Ito ang video ng pakiusap ng 3 Pilipino na naloko at dinala sa Cambodia para magtrabaho bilang scammer. Linggo ng madaling araw nang makabalik sila sa bansa matapos ma-rescue ng National Bureau of Investigation. Kita sa mga larawan na ito ang mga pasa na kanilang tinamo sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakakita ang mga biktima ng online post na nag-aalok ng trabaho bilang customer service representative sa Thailand na may alok na sahod na nasa $1,000. Nakipag-coordinate agad kami sa IACAT, Interagency Council Against Trafficking, sa BI natin, Bureau of Immigration, at sa Interpol kung paano sila matutulungan. So after the coordination, we all agreed na padala ako ng 4 na ahente sa Cambodia dahil wala na tayong pogo dito, bawal na dito, lumipat dun. But then, hindi yung pogo na usual na gaming, scammer sila. Anya matapos mapapayag ay inilabas sila sa bansa noong January sa pamamagitan ng backdoor exit. Pumunta sila sa Dipolog City via plane. From Dipolog City, they went to Basilan via ferry, and from Basilan to Tawi-Tawi ferry, and then sa Tawi-Tawi sumakay po sila ng maliit na bangka na ang capacity ay hindi lalagpas sa 3. Inantay po nilang maggabi at dinala sila sa dagat na kung saan inilipat po sila sa mas malaking fishing vessel hanggang sa nakarating po sila sa Sabah. Paliwanag ng NBI, sa Malaysia na tinatakan ng Peking border stamp ang passport ng mga biktima. Nagpalipat-lipat sila mula sa Malaysia, sunod ang Thailand hanggang sa makarating sa Cambodia. 7 silang sabay-sabay umalis dito sa bansa pero 2 rito ay nagawang makatakas sa Thailand. Nang makarating sa Cambodia, dinala sila sa isang compound at pinagbawalang lumabas. At dito nila nalaman na ang magiging trabaho nila ay pagiging scammer. Target ng kanilang operasyon ay ang mga foreigner na edad 55 years old pataas sa pamamagitan ng cryptocurrency. Matapos ang isang buwan, $300 lang ang kanilang natanggap. Dahil dito nagplano silang umalis pero nalaman ng kanilang plano kaya sila ay binugbog ng nasa 15 Chinese-looking nationals. Ginulpi po silang 3 at ang isa sa ating mga biktima po ay nahimatay habang ginugulpe at para siya gisingin, pinaso po ng sigarilyo ang kanyang isang kamay. After pasuin, hindi pa rin siya magising, nag-init ng bakal para pasuin naman ang kanyang kabilang kamay. Doon po nagkamalay na ang ating biktima. Kalaunan ay nagawa nilang makatakas at makahingi ng tulong. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng NBI sa Interpol at sa mga otoridad sa Cambodia para makapagsagawa ng raid at matulungan ang sinasabi pang nasa 40 mga Pilipinong biktima. Paalala ng NBI, huwag maakit sa malaking sahod at tiyakin na ito ay accredited ng pamahalaan. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa.